Good day. I'm Sabrina Copones and we are the Group 3. And now we're going to present po our report in Layer 1 all about the Title 12 of the local government. So let's start. We have here the table of the contents of our report. We have Chapter 6. Chapter 1 is all about the general provisions. Chapter 2 is all about the department proper. Chapter 3, Department Services. Chapter 4, Bureaus and Offices. Chapter 5, Regional and Field Offices. And the last chapter, the Chapter 6, is all about the League of Provinces, Cities, and Municipalities. Okay, let's proceed. Sa Chapter 1 po, we have the General Provisions. Meron po siyang 4 na section, which are the Declaration of Policy, Powers and Functions, Mandate, and Organizational Structures. Section 1, Declaration of Policy. The states daw po shall ensure the autonomy of the local government through a system of decentralization. To sum it up po, ang decentralization daw po, it has the authority and the power para po mag-regulate or magbigay ng mga duties sa mga local governments or pamahalaan na nasasakupan nito. And also po, decentralization para po hindi na po umasa ang namamahala sa mga local government sa central na pamahalaan or the department or the central government. For example po, pagbibigay po ng education, service, or in terms po ng financial na hawak po ng local government. And magagawa po nila ito sa kanilang nasasakupan without the permission po of the higher or the central government. Section 2 or the mandate. In terms naman po sa mandate, ang department daw po ay dapat magbigay ng suporta and coordination sa Pangulo or the President upang po matiyak po ng mga local na pamahalaan or the local government na sumusunod sa mga patakaran at gabay sa mga responsibilities and also sa duties ng government. It can be accomplished po by giving guidance, support, and pagtulong po sa pagbuo ng mga patakaran and by implementing activities at projects po sa mga local government. And of course po, the main objective or the goal of the mandate ay tiyak na tungkulin kapangyarihan or authority na ipinagkaloob po sa mga individual, groups, or any government agencies na nasasakupan nito. Section 3, Powers and Functions. To accomplish its mandate, the department shall, well, first, ito po ay nangangahulugan na ang President ay pinapayagan magpatupad daw po ng mga patakaran, any kinds of activities, rules, and regulations na may kaugnayan po sa general na pamamahala ng mga local government. And to sum it up, ang Pangulo daw po ay mismo may authority na maglabas ng mga batas at regulasyon na naglalayong magbigay ng gabay at direction sa mga local governments sa kanilang pagganap and also their duties and responsibilities. Sa ako naman po, ito po ay nangangahulugan na ang Pangulo daw po ay may power and authority na magtagda ng mga different kinds of regulations and pati na rin po pagbuo ng mga batas in accordance sa general na pamamahala ng mga local government and of course sa pagpapalakas nito. Also, the President is obliged daw po to monitor the rules and implement regulations regarding sa mga pagbabago nito. And for example, the President naglabas ng mga alituntunin or orders or to supervise a specific territory to maintain po the peace and order. After nito, ang DILG or the Department of Interior of Local Government pwede na po mag-assign to monitor if nasusunod ba ang mga naitalaga ng mga alituntunin or regulations based sa naitalaga na activity. Third po, ito po ay nangangahulugan na dapat magbigay ng tulong sa paghahanda ng mga pambansang different laws or batas na may kinalaman sa mga local government. In order po na matiyak na mga panukalang batas daw po
ay hindi lamang nakatuon sa pangangailangan ng mga pambansang antas, kundi na rin pati sa mga pangangailangan, needs, at situation ng mga local government. For example po, kung may panukalang batas na layuning baguhin ang system or funds ng mga local na pamahalaan, the President ay maaaring magbigay po ng support system and also guidance for the preparation of the local na at opisyal na kawani sa pagharap ng mga responsibilities po na pwedeng mangyari sa mga naturang batas in scope of the responsibilities po. Pang-apat naman po, ito naman po is nangangahulugan na dapat magtatag at magtakda ng mga different plans, patakarans, programs, and also projects to strengthen the administration. Fifth, in terms naman po dito, dapat daw po magbuo ng mga different plans, programs, organization, at projects po upang tugunan ng mga pambansang at lokal na crisis na sanhi po ng mga natural calamities in order for us to make sure na pamahalaan ay handa at prepared sa pag-respond sa mga crisis na ito para po maiwasan or to prevent the possible distractions or casualties na pwede pong mangyari. And for example po, if may malakas na bagyo na dumating or inaasahan, maaari pong magtakda ng mga different plans and programs upang po pagpalakas sa mga or maghanda ang mga infrastructures at service na pangkalusugan sa mga possible na apektadong lugar po, para po maging prepared and maging handa tayo sa mga pwedeng mangyari. Last or sixth, performs as other functions as may provided by the law. Sa madaling salita po, kailangan natin sundin lahat ng ito para po sa atin and also for our benefits also. Section 4. The department shall be composed of the office of the secretary and the staff and the line officers, which shall consist of the following. We have the Bureau of Local Government Supervision, Bureau of Local Government Development, National Barangay Operations Office, Project Development Services, Department Services, and Public Offices of Public Affairs, and the regional and field offices. First, Bureau of Local Government Supervision. This office po has a responsibility sa pangkahalatang or the general na pagsusuri or pagtitiyak na pagpapatupad ng mga patakaran and also regulations sa mga local na pamahalaan. And the number 2, Bureau of Local Government Development. This office naman po ay may pangunahing tungkulin sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programs at projects na naglalayong paunlarin ang mga kakayahan ng mga capabilities ng mga local na pamahalaan. National Barangay Operations Office. This office po ay may objective or tungkulin na magbigay ng mga technical support sa pamamahala sa mga operasyon sa mga barangay or in terms of sa bansa. Number 4, Project Development Services. This office po, it has the objective or the responsibility sa pagbuo at pagpapatupad ng mga projects na naglalayong magpalakas sa mga kakayahan at capabilities ng mga local governments. Number 5, Department Services. This office po is may tungkulin or objective na magbigay ng mga different services and also support system in every operation of the administration. Number 6, Office of Public Affairs. This office po is may responsibility sa pagpapalaganap ng mga different informations, pagpapalawak ng mga knowledges tungkol sa mga gawain or layunin ng isang specific department. Last is the Regional and Field Offices. Mga opisina naman po ito ay tungkulin magbigay ng mga local support sa pamahalaan. To be specific, in a regional field po. Section 5. Office of the Secretary. The Office of the Secretary shall consist of the Secretary and his immediate staff. Ang opisina ng kalihim ay dapat binubuo lamang ng kalihim at kanyang mga kawani o mga tauhan. Section 6. Undersecretaries and Assistant Secretaries. The Secretary shall be assisted by not more than 3 Undersecretaries
and 3 assistant secretaries, who shall be appointed by the President upon the recommendation of the Secretary. The Secretary is hereby authorized to delineate and assign to respective functional areas of responsibility of the Undersecretaries and Assistant Secretaries. Yung sa Undersecretaries at Assistant Secretaries, appointed sila ng President, hindi basta-basta na malalagay sila sa posisyon na yun. Dapat yung President yung nag-appoint sa kanila. Pero syempre sa pagpili ng mga yan, may role din sila secretary. Kumbaga siya yung nagsasuggest kay President kung sinong appoint niya. Authority siya na mag-assign ng mga undersecretaries tsaka assistant secretaries. So siya yung nagsasabi kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Tapos yung secretaries, dapat may 3 undersecretaries tsaka 3 assistant secretaries na mga assistant na sa kanya. Section 7, Planning Service. The planning service as the department's back-end infrastructure. It is their duty to ensure that everything is in order and functions properly. They organize tasks, make plans for what has to be done, do research to obtain information, and maintain tabs on crucial figures and data. They want to make sure the department is working toward its objective in an effective and efficient manner. Section 8, Financial and Management Service. Financial and Management Service is sila yung nagbibigay ng advice sa mga staff and tulong tungkol sa mga pera at nagmamanage para mas ma-improve yung mga ginagawa ng mga trabador. Section 9, Legal Service. Ang legal service, sila yung tumutulong tungkol sa batas para tama yung gawin nila. Then sila din yung nagpo-provide ng mga legal advice tungkol sa mga issue na legality. Then pwede tayo lumapit sa kanila para maghingi ng advice tungkol sa legal rights and legal laws. And sila din yung nag-iimbestiga ng mga administrative issue para sa mga tao. Section 10, Administrative Service. Administrative Service, dito kinikip yung mga records and sila din yung mga nagpo-provide ng mga supply and nagkukulak ng mga bills. Like example, sa mga school ay may mga administrator din. Sa kanila lumalapit yung mga estudyante pag may kailangan ng records like information tungkol sa tuition, kung magkano kailangan bayaran, and information tungkol sa mga records is doon din nakalagay. Section 11, Electronic Data Processing. The Electronic Data Processing Service, it collects, organizes, and updates all the important data needed for the company to make decisions and plan ahead. This includes keeping an eye on what's happening in the field and providing timely updates to the decision makers. So it's basically making sure everyone has the right information at the right time to keep the company running smoothly. First, Bureau of Local Government Supervision. This office po has a responsibility sa pangkahalatang or the general na pagsusuri or pagtitiyak na pagpapatupad ng mga patakaran and also regulations sa mga local na pamahalaan. And number 2, Bureau of Local Government Development. This office naman po ay may pangunahing tungkulin sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programs at projects na naglalayong paunlarin ang mga kakayahan ng mga capabilities ng mga local na pamahalaan. First, magpayo daw po magbigay ng mga tulong sa kalihim na kapangyarihan na general na pamantay ng mga pangulo sa mga local department or government, lalo na sa pagbuo ng pagpapatupad ng mga batas and regulations sa in accordance sa operations sa mga local na pamahalaan sa kanilang mga members or tauhan. Number 2 daw po, magtatag or magtakda ng mga gabay para sa mga administration ng mga batas ng katarungang pambarangay or also called as dilupon. Number 3, mag-monitor ng mga pagsunod ng mga local na pamamahalaan sa mga pambansang batas at patakaran.
Number 4, magbigay ng tulong sa paghahanda ng mga pambansang batas daw po na nakaka-affect sa mga local government and also sa pagpapalakas ng mga local of the autonomy. Number 5, magbigay ng mga consultations at payo sa mga local na government na nakatutok sa pagpapalakas or the empowerment of the local of the autonomy. Number 6, magbigay ng help or tulong sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng mga participation ng mga mamamayan sa mga gawain of the local government. Number 7, magbigay ng mga technical support at financial support, pati na rin ng mga service of the secretary ng mga liga or the mga different lalawigan, lungsod at bayan. Last, number 8, performs as other functions as may be provided by the law. Section 13, Bureau of Local Government Development. The Bureau of Local Government Development to be headed by a Bureau of Director appointed by the President upon the recommendation of the Secretary. Secretary shall have the following functions. Number 1, magtatag daw po at magtakda ng mga plano, patakaran, programs, at mga projects upang palakasin po ang mga kakayahan in terms of administration at also technical na tanggapan at kawanin ng mga local na pamahalaan. Number 2, magbigay daw po ng mga technical na support upang magpalakas sa mga administration, fiscal, and also technical mga enhancement or the capability sa mga opisyal at kawani ng mga local na pamahalaan. Number 3, magbuo daw po, magtakda at periodic na suriin ang mga patakaran, lalo na sa mga different programs, projects, in terms sa progressive naglalayong palakasin ito. Number 4, magtatag daw po ng mga systems in terms po sa mga incentive grants sa mga local government at magtakda po ng mga patakaran, pamamaraan, mga gabay sa pagpapatupad po ng mga projects for self-help assistance. Number 5, magbuo daw po or mag-develop ng mga models, pamantayan ng mga technical ng mga materials about or in terms sa mga kaunlaran ng mga local government. Number 6, magbigay daw po ng mga servisyong consultations, advices, payo sa mga local na pamahalaan, kasama ang mga programa in terms po sa development. Number 7, magtatag daw po ng isang effective system or strategies at pamamaraan sa mga local government na nakasalalay ang mga participations sa mga mamamayan inside of isang komprehensibo at integradong malakas upang mapalakas ang isang community and perform some other functions as may provided by the law. Ang mga tungkuling ito ay naglalayong daw po na tumulong sa pagpapaunlad at pagsasaayos ng mga lokal na pamahalaan, pati na rin sa pagpapalakas sa mga participations ng mga mamamayan in process in developing and progressing pagpaplano sa isang proyekto. Section 14, Office of Public Affairs. The Office of Public Affairs shall have the following functions. Number 1, magbigay daw po ng mga technical support and assistance in terms in modernizations at pagpapanatili ng isang sistema micro-telecommunication sa buong kagawaran. And ang micro-telecommunication po ay tumutukoy sa mga sistema ng mga communication na nagbibigay ng mga serbisyo na telecommunication sa maliliit na saklaw lamang. Number 2, magtakda daw po ng mga mechanisms in terms sa mga operations na objectives nito or layunin ng mga provisions na information sa mga publiko, pag-cover at pag-document sa mga activities ng isang kagawaran. Number 3, pagsagawa daw po ng mga pagsusuri sa pagganap ng mga regional na sentro ng mga information in giving in connection sa mga information ng mga mamamayan, hinggil po sa mga programa ng mga kagawaran at tunguin sa mga pamahalaan tungo sa mga participations sa mga different members of the society in process of democracy.
Number 4, magbuo daw po ng mga alternative plans and programs upang ipatupad ang mga kakayahan or capabilities ng administrations at technical na mga kuwani ng isang opisyal sa publiko. Number 5, itatag daw po or magtakda ng mga guidance sa administrasyon, serbisyong informations, and also to help the public of the community and the society. Number 6, magbigay ng mga services, consultations, advices, implementation sa mga serbisyong informasyon sa rehiyon. Number 7, magkaroon ng assist ang mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng survey at opinion ng mga mamamayan. Number 8, magbigay po ng tulong sa mga iba't ibang pampublikong programs ng kagawaran. Number 9, itatag at magpatupad daw po ng mga patakaran, plans, programs, projects upang tugunan ng mga lokal sa likas at mga gawa-gawang mga kalamidad or the natural calamities. Number 10, gumanap ng ibang mga tungkulin at responsibilities ng mga projects na in-implement or ibinigay ng isang kalihim for the effectiveness sa paghahatid ng mga services sa public or anumang demand ng isang batas. Section 15, Local Government Academy. Local Government Academy, sila yung responsible sa pagpapaunlad at pagpapatuloy ng kaalaman ng mga opisyal ng local governments and Department of Local Government. May nagmamanage din ng isang Board of Trustees ng pinamumunuan ng Secretary of Local Government. Kasama yung 4 na iba pang members na pinili ng President based sa Secretary recommendation. Yung Secretary decides on the organization and staffing of the Academy. Section 16, National Barangay Operation Office. Yung isang National Barangay Office, dapat is pinamumunuan siya ng director na i-appoint ng President na i-recommend ng Secretary. The director should be this following function, which is the number 1 to number 7. Number 1, create and carry out programs to motivate barangay assemblies to actively participate in decision-making process. The number 2, lead initiatives employing creative approach to barangay development in conjunction with the Bureau of Local Government Development. The number 3, assist with insurance, hospitalization, and educational benefits for barangay official. Also offer secretariat service to streamline the association of barangay councils coordination. The number 4, keep barangay units updated on national development initiatives and concerns so that assembly members can participate actively in national development agendas. The number 5, to facilitate planning and decision making, create and keep up to date master lists that include socioeconomic profiles, barangay officials, and barangays. The number 6, insightful analysis on barangay issues should be provided to the Secretary in order to support high-level decision-making. The last, in order to promote efficient barangay development and governance, carry out any further duties assigned by the Secretary or required by law. Office of Project Development Service, Section 17. For Section 17, enables to support public safety, streamline office procedures, promote revitalization, facilitate infrastructure improvements, and safeguard natural resources. This entails enhancing strategies to ensure effectiveness and efficiency in all tasks that need to be accomplished. We need to formulate innovative strategies that allow us to minimize environmental damage while maximizing the use of technology to support and strengthen our goals and objectives. The technical skills required for different jobs and positions may vary. However, in today's industry, there is a greater emphasis on technology which necessitate a high level of technical knowledge. For instance, in the Office of Local Government, creating and developing software such as a system to organize the names of people in a particular community can significantly increase efficiency. This reduces work hours and allows for multitasking.
of 10 tasks in the local government office are delegated to a secretary or assistant who play a crucial role in task execution. Therefore, a secretary must possess a mindset conducive to providing excellent customer service and management skill along with proficiency in Microsoft Word and Excel. Section 18, Regional and Field Office. The authority and responsibilities of regional and field office within a government department are outlined in this excerpt. The number 1, regional office are responsible for enforcing laws, regulation, policies, and department projects within the respective and administrative regions. Number 2, they are accountable for offering effective and efficient service to local government units within the regions. The number 3, regional office work in conjunction with other departmental office and agencies that impact local administration and development to ensure a cohesive effort. The number 4, they support local government units in enhancing their capacity for effective administration and development. The last, regional office carry out any additional duties assigned by the Secretary of the Department or as required by law. Section 19. Leagues of provinces, cities, and municipalities. There is hereby created the Leagues of Provinces, Cities, and Municipalities. Sa section na po ito, itinatag ang mga leagues of the municipalities, provinces, and also sa bayan. Ang mga leagues na po ito ay magkakaroon ng mga different tungkulin, responsibilities, duties, budgets, at talaan na dati under ng katipunan ng mga sanggunian ng national secretaries, pambansang katipunan, and also other agencies. Ang mga leagues na po ito ay nilipas sa ilalim ng pangangasiwa ng Bureau of Local Government Supervision. Ang kalihim na po ito ay otorisado or authorized na maglabas ng mga kinakailangan na patakaran na magpapagana sa mga different leagues na ito. For example, ang mga leagues in municipalities, cities, or bayan ay maaari pong magkaroon ng mga duties, responsibilities tulad ng empowerment or pagpapalakas ng mga coordinations in accordance po sa pagitan ng mga local na pamahalaan. Pagpapahusay ng mga service in terms in public, pagtutulungan, coordination, cooperation sa pagresolba ng mga issues and hamon sa kanila nasasakupan or scope nila. Maaari po ito, mga ito po ay maaari ding magkaroon ng mga budget for the pagpapatupad ng mga kanilang mga layunin. Also programs na may guidance o tiniyak ng Bureau of Local Government Supervision.